Magandang araw! May gulay na naman nga akong nakuha. Ito at upo nga yung aking iluluto ngayon. Ito nga at binabalatan ko na nga. Sa pagbabalat nga ng upo ay hindi ako gumagamit ng kutsilyo. Ang ginagamit ko ang pambalat ng upo ay kutsara. Dahil mas mabilis nga magbalat at hindi pa nga makapal kapag ka binabalatan mong gamit ang kutsara. Pag nagbabalat ka nga ng upo at kutsilyo ang ginagamit ay minsan hindi mo talaga maiiwasan na makapal ang pagkabalat mo. Minsan nga nakakalahati mo pa. May nagturo nga lang sa akin yan nung dalaga pa ako, kaya simula nga noon ay kutsara na ang aking ginagamit sa pagbabalat ng upo. Lalo na nga kapag ganyang malambot pa, mura pa yung upo, mas madaling balatan kaysa nga doon sa may matgulang na upo. Kita nyo nga at ilang minuto pa lang ay kakalahati ko na nga halos yung pagbabalat. Kung kutsilyo nga ang aking ginagamit yan ay siguradong aabutin pa ako ng matagal bago ko pa nga matuluyang mabalatan yung kalahati niyan. Kaya mga kananay, kung kayo magbabalat ng upo ay kutsara na rin ang inyong gamitin para mas mabilis at mapadali nga ang ating pagbabalat kapag tayo nagbabalat ng upo. Ayan nga, at yung pinakandulo na nga lang ng upo yung aking binabalatan dyan. Ayan, at mamaya-maya nga lang ng kaunti ay tapos ko na rin balatan nga itong upo. O diba na mga kananay, napakabilis lang din talaga ng pagbabalat kapag kutsara ang ginamit mo. At dahil nga tapos na ako sa pagbabalat, ito at hinugasan ko na din muna yung upo bago ko nga hiwain. Sa tuwing magluluto nga rin ako ng upo ay hinuhugasan ko muna bago ko nga hiwain. Sa paghihiwa naman ito ay ito papartihin ko nga muna sa 4 bago ko nga hiwain sa maliliit. Yung iba nga naghihiwa nito ay mga pahaba ang kanilang hiwa, pero ako ay ganito ko na nga lang siya hiwain. Sa pagluluto naman ay may kanya-kanya nga talaga tayong mga style. Ganon din sa paghihiwa. Meron tayong mga kanya-kanyang style at gusto nga. Yung iba ay gustong malalaki, yung iba naman ay gustong maliliit. Pero okay lang yan kung yun nga ang iyong gusto. Dahil wala naman nga problema doon. At mamaya-maya nga lang ay tapos ko na ding hiwain yung mga upo. Natapos ko na nga ring hiwain yung mga panggisa at kakailanganin. At dahil nga meron pa nga akong tinapa dito ay isasahog ko na rin. Hihimayin ko lang din yan at tatanggalan na nga ng tinik para naman wala ng tinik kapag niluto ko. Sa isang nga kawali ay iginisa ko na nga yung bawang at sibuyas. At nung magisa na nga yung sibuyas at bawang ay inilagay ko na nga rin itong hinimay kong tinapa. Gigisahin ko lang muna ng kaunti itong tinapa. At nang magisa-gisa na nga itong tinapa na inilagay ko ay isusunod ko na ilagay din ang upo. Hahalo-haloin ko lang din ng kaunti para magsama at kumapit na nga din yung lasa nung tinapa sa upo. Sulit na sulit din naman nga yung tinapang ipinautang sa akin ni nanay. At dahil nga madami na nga akong nasahugang ulam at may tira pa nga isang piraso na pwede ko pa nga ipang sahog sa bang inabraw ko o dinengdeng. O di kaya naman ay pang ulam at isawsaw ko naman sa bagoong. Kanina nga ay nilagyan ko na nga rin ng tubig yan at saka ko tinakpan. Nung pagbukas ko nga ulit ay kumukulo-kulo na nga at hinalo ko lang din tapos tatakpan ko ulit. Hihintayin ko na lang malutong mabuti yung upo. At habang nga naghihintay ako kanina maluto yung upo ay nagurong na rin ako, tinugasan yung mga pinagkainan namin. Para nga hindi sayang yung oras at habang naglalaro nga ay makakambal para mamaya pag nakaluto ako ay wala na nga akong gagawin. Dinagdagan ko pa nga yung sabaw niyan dahil maglalagay pa nga tayo ng sotanghon ay makukulangan yung sabaw kanina. At pagkakulo nga nung dinagdag nating sabaw ay ito lalagay ko naman na yung sotanghon. Ilulubog ko lang din sa tubig para mas mabilis nga maluto. Mabilis lang din naman maluto yung sotanghon kaya ilang minuto lang naman ay maluluto na nga ito at pwede na rin nating hanguin. Hinahalo-halo ko nga lang din yung sotanghon para naman maghiwa-hiwalay. Hindi pa man nga nalulutong mabuti pero ayun, at amoy na amoy ko na nga yung lasa at amoy. Talagang napakasarap na. Panigurado na naman ako na magugustuhan na naman ito ng aking mga bagets. At hindi nga nagtagal, ito tuto na nga yung aking ginisang upo na may sotanghon. Dahil nagpadagdag pa nga ng lasa yung tinapa. O diba mga kananay, napakadali at simple lang din ilutuin. Masustansya at masarap pa para sa buong pamilya. Kung problema kaya kayo sa ulamin nyo ngayon, ay ito na ang inyong subukan at lutuin. At mababang halaga nga lang din ang inyong kakailanganin para makapagluto nga ng ganito. At hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat po sa inyong panonood at sana ay pagpalain po tayo ng ating Panginoon.